Nadagsay na problema ni Binibilakan. Kinakurang Kitugaw. Nagpintas na problema, di ba? Kaya nawanan lang iti makabulan kit, grabe iti binamay ni Pastor Castillo. No problema dito yung napintas, ka nasapulan, nasabay lang kumatamot, ato pa'y kurang tayo, galang isamo kapsat. And thank you sa mga nagbigay ng upuan, mga electric fans, and even mga gifts para po sa ating church. Kaya nagkitas lang ko na yung kapsat na kitain. Iti dito yung panligi, iti iglesia tayo. Kung natin ikakatatay is, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Mga kapatid, hanggang orayon din, huli na ang lahat. Kaya ngayon ang araw para ibigay ang buhay sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Lord, we offer to you this message. Mangusap ka sa bawat isa sa aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong alipin. At patuloy na ang mensahe ito ay siyang humamon, mag-inspire, at mag-motivate sa amin para patuloy na maglingkod at magpasalamat sa iyo. Amen. Sige po, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa gratitude completes the miracle. The story of Jesus healing the 10 lepers. Ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa 10 ketoni. Pakisabi sa katabi mo, gratitude. Okay, saludsudin na niya, tiket na sa with gratitude. Bahala kayo nag-explain. Miracles, completes the miracles. Ngayon, ang kalawang linggo ng ating pagdiriwang sa ating Stewardship Month. Buong Oktobre, kaya meron tayong Harvest Festival next Sunday. Panahon na kung saan pinapakita natin ang ating pagiging mabuting katiwala. Sapagkat alam natin na lahat ng meron tayo, ang resources na meron tayo, ang buhay na meron tayo, ay bigay at ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Isumunod niya lang kanayon tingapon ko na utang agyan. Dapat tayo para habol ti Diyos. Paano natin pinapakita ang pagpapasalamat natin sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin? Bilang individual at siyempre bilang isang pamilya at bilang isang Kristiyano. Gaano ba tayo kadalas magpasalamat sa Panginoon? Sige ba? Or nag-experience na ba kayo nga dahil tinulungan nyo saan pulos nga nag-thank you? When no datayo mismo, nga nag-thank you, yan tumulong ka datayo. Nagiging aware ba tayo sa mga natatanggap nating biyaya mula sa ating Panginoon? Mga kapatid, madalas umaapaw ang biyaya sa atin, pero nakakalimutan nating magpasalamat sa pinanggalingan ng biyaya. Pag may natatanggap tayo, we are so focused on the blessing and we forgot the blesser. Yung pinanggalingan. Sa ating teksto ngayong umaga, patungkol sa 10 ketoni na pinanggaling ni Jesus, pinapaalalahanan tayo that gratitude is not just good manners. Hindi ang pagiging mapagpasalamat, pagtanaw ng utang na loob, ay hindi lang pagiging mabuting asal. Ito ay ebidensya o pagpapakita ng totoong pananampalataya. Kaya kung tayo magpasalamat, na ipapahayag natin yung pananampalataya natin, yung faith natin. Tingnan natin yung kwento, mga kapatid. Sabi niya, habang naglalakad si Jesus, papunta sa Jerusalem, siya ay dumaan sa gitna ng Samaria at ng Galilea. Kung makikita natin dito sa mapa, nandito yung Galilea, nandito yung Samaria, hinahanap ko yung gitna andyan. At nandito yung Jerusalem. Maaaring dito galing si Jesus sa ministry niya, papunta dito sa Jerusalem. At alam niyo ba na ang Samaria at Galilea ay mayroong different na cultures. At yan ay nakaaway. Hindi sila magkasundo. Kaya itong nilakaran ni Jesus is considered parang war zone. Hindi nagkakatugma. Ang sabi nga ng ibang scholars, yung mga taga-Galilea na Hudyo, at ito naman ay mga Samaria, mga Samaritano, pag pumupunta dito sa Jerusalem, dito sila dumadaan, umiikot. Hindi sila dumadaan dito sa Samaria, balikad na mabatikan iti dagang iti managbasol. Kasi iti pagtunaka. Pero ni Jesus nagmismo sa gitna. Sa gitna? Sa boundaries, a place of war zone. Pero ijay nga nagdaan ni Jesus,
tapno ipakita na nga dito ket saan nga bedeng nga magsina. No dikit bedeng kumatapno mamagtipon. Iti agduma nga tribo. Gapu ta isuda ket parehas nga anak iti Dios. Naduma ket panagkita tayo kadagiti daduma nga hantay nga kupuli, hantay nga kauri ay hindi natin kaparehas ng pananampalataya, parang naidumduma da. Or maaaring ibang church, ganun yung tingin sa atin kasi hindi natin sila parehas. But itong between na sinasabi, ipinakita niya that Jesus' ministry ay nag-uugnay sa mga tao at kultura na nagdidivide. Makikita natin mga kapatid, ang lugar ng war zone became a place of mercy and miracles. Naging lugar yun na nakasumpungan ng kagalingan at nakaranasan ng milagro ng mga ketongin. Isa pa makikita natin kung paano yung mga lepers that time ay considered excluded. Ano po? They live as a margins on the margins. Kung bagay sunod ang di may kulkulasay. Ito po yung nakita kong mapa ng Jerusalem. Ayan, nandyan sa loob yung templo, nandyan yung city, nandyan yung kabihasnan, nandyan din yung business. Kito din isakit mo, hanggang na mabaling na makipulapul dito ulit, ito ka lang itigid, talwar. Pero at the entrance na dito, likod lang kami dito eh. At the entrance na. At sila ay nandito lang, because they are considered unclean. Kaya nung papalapit si Jesus, ang sabi ng nila, hindi sila lumapit sa Bible study natin kanina. Bakit? Baka makaakar kayo. Di ba? Sinurse ko yung leprosy. Way back siguro doon, nakakahawa naman talaga. Pero hindi siya nakakahawa kung hinahawakan, kung kinakausap. Nakakahawa siya pag magkasama kayong matagal at sa pamamagitan ng at sugat kasi. So hindi siya nakakahawa na uray at tungtong kayo, agigil. Ito, parang ka-allergic nila, hindi kasi yan. Kasi na yung COVID-19, di ba? Kulang lang kit, at ay wala ka kaabay mo kayo sa sigitan. Kasi baka damdama, dahil tawag mo, kumbaga, ada iti diskriminasyon. And they are considered unclean, managbasol. Pero nagpintas na ito, ikaputa, dun sa area ng managbasol, dun sa area na kinonsider na marumi, dun sa area ng mga sakit, nandun si Jesus. Lumakad si Jesus doon. Because Jesus goes where others will not. Yung mga pari hindi dumadaan doon. He meets us on our isolation and in our shame. Maminsan niya kapsat, marit na tayo iti ayat ti Diyos, pero iti panagipag na iti Diyos, kada tayo kada iti panawal, nga tiyang mo tayo may sa tayo. Tiyang mo tayo kay maikulkulasay tayo. Iti ang mo tayo kay ay panawal nga datayo kay awan iti mga ayat kada tayo. And that moment, that area ng buhay namin, maaaring tayo ay katagpuin ng Panginoon. Gusto kong magbahagi ng tatlong mga kapatid sa umagang ito patungkol sa ating teksto. The cry of faith. Pakisabi sa katabi mo, cry. Ayan. Ano yung cry sa atin? Cry sa tayo? Cry. Ang iyak ng pananampalataya. Bakit? Sabi nila, hindi nakita na ni Jesus, iti adayo, handa kayong masilitin, amudan. At kunada, Jesus, Maestro, kaasyan na kami. Handa kayong pugkaw, Jesus, Maestro, paimbagan na kami man. Hindi. But Jesus, Maestro, kaasyan na kami. And mind you mga kapatid, yung mga may ketong ay iba't ibang lahi. Sabi ng isang scholar, napakaganda sabi niya, sapagkat itong mga ketongin, they were bonded by their misery. Hindi nila tinignan na Samaritano ka, Hudyo ka, magkaaway tayo, hindi. Kundi alam nila na lahat sila may pangangailangan at nangangailangan ng kagalingan. At nagkaisa sila. Nawala yung prejudice. Nawala yung parang tipong panangipulasay apay. Pare-parehas lang agda sa gitna. Kaya pare-parehas lang agda sa pulang titulong. Kung kunat sa Mindanao ngayon at sa mga areas na mayroong mga earthquake, dito yung tuwid ng earthquake, sabay lang kumatahan yung mga doon. Hindi yan, nagkahantin na ma-experience eh. Ayan. Uray Muslim, Luman, Kristiyano, pare-parehas affected and they cry for mercy. They cry for help. Hindi nila tinitigan, ay Muslim ka, hindi kami pwede. Lahat ng tulong na paparating sa kanila ay mahalaga. Bakit? Pare-parehas silang nangangailangan. At nawawala yung division
yung kultura, yung taas ng pinag-aralan, yung estado ng buhay, kung lahat ay nangangailangan. At lahat ito ay sumigaw at nanalangin. Kahit Samaritano na hindi Hudyo nanalangin, ang sabi niya, Jesus, pagalingin mo po kami, or Jesus, maawa ka po sa amin. Ito ay nagpapakita ng authority ni Jesus Christ. Dahil alam niya, pag kinaawaan sila, mayroon at mayroong magandang pag mangyayari sa kanila. They believe that even from the distance, yung word and power ni Jesus Christ ay maaaring magpagaling. Faith begins when we stop relying on ourselves and crying for mercy, for God's mercy. Yung mga sakit, kaya pa. Nakakalimutan natin, nandito lang ako, sinasabi ni Lord. Tutulungan kita, anak. Second, C, the courage to obey. Pakisabi sa katabi mo, courage to obey. Sabi niya, as they went ng kanilang pag-alis, sila ay gumaling. Diba? Hindi naman sinabi ni Jesus, naibag kayo din kayo. Ang sinabi niya, mapan kayo kadagiti papadi. Bakit pupunta sila sa mga papadi? Noong unang panahon, yung mga papadi, yung mag-declare kung ikaw ay magaling o hindi. Especially sa leprosy. Kumbaga, pag sinabi ng pari, ay, doon ka sa labas, hindi ka pwede sa templo, ibig sabihin, hindi ka pamagaling. Pero pag nakita nila na, okay, apengahan ng doktor yan, pero ganun yung kapowerful din ng pari na. Pero nung sinabi ni Jesus, in kayo kadagiti papadi, agpakita kadagiti papadi, ken ijayenti pan nagnada, nakita da, ken naranasan da, hindi pa nagpaimbag ni Jesus. Mga kapatid, hindi hinintay ng mga alam or ng mga may sakit na ketong na agimbag da sa bay lang mapan. Diba? Dumakit kadatabit at sigurado tayong kailang sakbay lang mapan, bawal na eh. Hindi pwede pumasok sa templo, hindi pwede lumapit sa pari, bakit mo kami utusan, may leprosy kami, hindi kami welcome. Hindi nila sinabing, Jesus, bago kami namapan. Kaya, kasapulan na palaitin na kami pain. Pero sila, inutusan sila ni Jesus that go and show yourselves to the priest. Anong ginawa nila? Naglakad sila at pumunta sila. Makikita niyo yung essence, mga kapatid, that yung mga may sakit, dahil sa kanilang pananampalataya, na kahit hindi pa nila nakikitang gumaling sila, hahayo sila at pupunta sila para ipakita ang kanilang sarili. Pero sa kanilang paglalakad, nakita nila ang pagbabago sa kanila. And healing came as they walk in faith. Nadaduma ko, datay ko kapsat, kaya kayo masigurado kinang Diyos. Lord, sakbay na ag-apply, when sakbay na ag-enroll, when sakbay na ko mga agrogin tinegosyo, when sakbay ko mga arumid natin, dapat sigurado pa Lord tayo, pakitang pailain ka na kung talaga magpudpudlo ka, when talaga nagbalegi na, when talaga maimbagan na, di ba? Lahat naman gusto ng sigurado, sino man yung saan, di ba? Pero, yung pananampalataya, minsan, nagpupudyok sa atin, na sumunod muna bago makita kung ano ang resulta. Sumunod muna tayo. Kaya nung nadaduma itibildig tayo, mura siya kikagduda ng duduma, na-remind natin dito. Bakit? Hindi mo muna kailangan magkaroon ng milyon bago tayo magsimula. Bakit? Along the way, at danto. Daduma lang tinuritan lang eh. Pero minsan pag nakikita mo hindi, parang nakapagdudat, pero sabi ko, meron at merong gagawin ng Panginoon. Kung ano yung meron sa atin, meron tayo pananampalataya, then let's proceed. Gawin natin. At ang Diyos ang bahala sa atin. Makikita natin at susupungan natin. Miracles often happen in motion. When faith obeys even before it sees the results. So yung pananampalataya ay nakikita tayo ay gumagalaw. So makikita natin, mga kapatid, na inihayo sila ng Panginoon hindi noong panahon na sila ay magaling. Tayo din maaari, napakarami nating ministries ngayon. Napakarami nating gustong gawin sa distrito, sa local church.
Ano, kahapon lang Sunday school teachers, kailangan natin na regular na maglilinis. Ngayon, sabi pa namin na ate, mayroon sanang mag-in-charge dito kahit bigyan natin ng konting allowance, maglinis, tapos dahil kabataan sa mga kanila, or mag-ayos, especially pag may mga bisita natin. Maaaring sinasabi natin, naku, hanap na deserving. Hindi ako deserving mag-preach, hindi ako deserving magturo ng mga bata. Hindi ako deserving sa ganito. Bakit? I am not perfect. I am not holy. Pero nung inihayo ng mga ni Jesus, yung mga ketongin, hindi sila perfect at hindi sila healed. Sometimes, friends, God is sending us in the midst of our brokenness, in our sickness and in our imperfections. We do not need to be completely healed and perfect. We do not need to be perfect to obey God's commandment. Bakit? Alam natin na sa ating pagtugon, ihihil tayo, pagagalingin tayo ng Panginoon, pasasantuhin tayo ng Panginoon. Ang unang kailangan natin ay sumunod. At yung mga may sakit, mayroon silang tapang para sumunod sa Panginoon. Kahit alam nila na hindi pa sila gumagaling that time. Pero hindi diniscourage ni Jesus isuda, binuhaan ng inupay ni Jesus isuda. Bakit? Nung sumunod sila, alam nila na gagaling sila at gumaling na sila. But the problem is, last the call to gratitude. One of them, when he saw he was healed, he turned back. Idinarit na naman ang imbagan na yun, nagsubli. Kit nagdaydayaw, itinapigsa, nagparintumay hindi sa kanan ni Jesus, kit nagyaman kay Kuana. Insong ay linayo pa ni Lucas kuna na, dahil yung kit may sama Samaritano, saan na Hudyo, saan ay kalano ni Jesus. Iti may sama ganganod nga may considered nga managbasol, isuna pa'y, iti nagsubli at nagyaman kay mga ipakita, iti pudpudno nga example, iti panagdayaw. Gratitude is not just saying, thank you Lord. Mabaling siguro, Lord, thank you kami. Kung ano naman isapay, mailiw kami kadagiti pamilya namin, nagbayag kami ng datiruan iti Jerusalem. Winuhan kami nagpakita kadagiti papalit at nung makasubli kami kadagiti trabaho mi. And they forgot the blesser. Iti nagkabang iti healing da. At dati pamati da, pero saan na nakita na panagbalinda nga panagyaman. Ket daytoy nga karakter iti maysa nga Samaritano, ket naniton dating kuan at magsubli ke agyaman. Mga kapatid, iti Harvest Festival tayo ito the next Sunday, ket iti stewardship man tayo, guyuguyod na tayo, kadag iti adu maparabor na inted ni Apo Dios kada tayo, ket panaway tapno iti kasta ket agsubli tayo, ket agdaydayaw tayo ket kuan. Dahil ang pagiging mapagpasalamat is the highest form of worship sa ating Panginoon. It's not enough that we believe. It's not enough that we say, Lord, thank you. It's not enough that we say, Lord, I believe in you. Ipakita natin sa ating pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagbisita ng kanyang tahanan tuwing linggo, sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, sa pamamagitan ng pagiging mabuting katiwala sa creation, sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagbabalik ng pagpapala sa atin. Bakit? Ang healing ay katulad ng mga napagaling, pero ang pagiging mapagpasalamat, binabago niya ang ating kaluluwa. Bilang panghuli, mga kapatid, ang pagiging makapagpasalamat, nagre-reconnect tayo sa ating Diyos. Isipin ninyo yung Samaritano na bumalik at nag-worship sa ating Panginoon, nagkaroon siya ng moment with God, close moment with Jesus Christ. Maaaring hawakan niya, maaaring nakausap niya face to face, pero yung hindi na nagpasalamat, kaya awan iti panawanda kini Apo Dios. Gratitude transforms our ordinary life into worship. Sa ating everyday na pagpapasalamat sa pagpapala, sa kagalingan, sa pagliligtas, sa lahat ng meron sa atin, pinapakita natin na everyday we worship our Lord because we are grateful sa ginawa niya sa atin. And gratitude witnesses to others. At itong istorya ng Samaritano na ito, hanggang ngayon pinag-aaralan natin.
And gratitude is the response of a heart truly healed by grace. And lastly, mga kapatid, gratitude is not a result of blessing. It is a recognition of grace. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang yung pagtanggap natin ng biyaya. Pag-enjoy natin ng meron tayo. Pero yung pagtingin natin na lahat ng meron tayo, hindi natin deserve. But God allows us to experience yung kagandahan niya, yung kabutihan niya, yung pagpapagaling niya, yung pagliligtas niya dahil iniibig niya tayo at dahil siya ay Diyos ng biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dasumbat iti sa otiapo tumatlet tayo ang sama may sa tayo ang